Ang tunog ng piano ay madalas na iniuugnay sa positibong epekto para sa isip at katawan ng tao. Sa paglipas ng panahon, ito'y itinuturing na bahagi ng intelektual na diwa ng sangkatauhan dahil hindi lamang ito musika, kundi simbolo rin ng pagsanib ng sining, agham at kultura sa loob ng maraming siglo. Ngunit naisip mo ba na ang parehong tunog na ito ay maaaring humantong sa isang trahedya? Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakawili ngunit malungkot na kwento. Pero bago ang lahat, welcome sa aking YouTube channel kung saan gumagawa ako ng mga true crime documentaries na sinusuri natin sa mas malalim at mas investigative na paraan. At para naman sa mga masugid naming tagapanood, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at hilig mo ang mga ganitong content, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong krimen. Sa isang komunidad na tirahan sa Kanagawa Prefecture, Japan, nakatira ang isang lalaki na nagngangalang Ohama Matsuzo na ipinanganak noong Hunyo 1928 sa Kodoku, Tokyo. Siya ang ikalawang anak ng kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay nagpatakbo ng isang tindahan ng libro, samantalang ang kanyang ina ay nakatuon bilang isang may bahay. Bilang isang bata sa elementarya, si Ohama ay mahusay sa akademiko at minsan pang ang nahalal bilang pangulo ng klase. Ngunit dahil sa matindi niyang pagkautal, siya ay madalas na pinagtatawanan at ginagawang biro ng kanyang mga kaklase. Ang mga ganitong karanasan sa murang edad ay may malalim na epekto sa paghubog ng personalidad ng isang tao. Sa kaso ni Ohama, lubos na nagbago ang kanyang pagkatao. Naging mahiyain siya, umiiwas sa pakikisalamuha at mas pinili ang manahimik at umiwas sa iba. Sa unang taon niya sa middle school, isang guro ang nagtanong sa kanya na magbasa ng bahagi mula sa aklat sa harap ng klase. Dahil sa kaba, hindi siya nakapagsalita at nakalimutan ang mga salita sa pahina na naging dahilan upang pagtawanan siya ng buong klase. Sa matinding kahihiyan, lalo siyang naging sarado sa sarili at nagsimulang magkaroon ng pagkamuhi sa pagbabasa. Noong Marso ng 1945, sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, karamihan sa mga kabataang lalaki at nasa hustong gulang ay naitalaga sa iba't ibang trabaho para sa bansa. Isa na rito si Ohama na ipinadala sa isang pabrika militar sa Yamanashi Prefecture. Pagsapit ng 1946, sa edad na 18, nagsimula siyang magtrabaho para sa National Railway sa isang estasyon ng tren. Ngunit sa loob ng 3 taon, nakabuo siya ng bisyo sa pagsusugal at lumubog sa malaking pagkakautang. Upang mabayaran ang kanyang mga utang, inabuso niya ang kanyang posisyon at nangupit ng 39,000 yen mula sa kumpanya. Dahil dito, nahatulan siya ng 12 buwan sa kulungan at 3 taon ng probation. Matapos siyang sibakin ng National Railway, bumalik si Ohama sa kanilang bayan sa Yamanashi Prefecture upang manirahan kasama muli ang kanyang mga magulang. Subalit hindi nagtagal ang maayos na pamumuhay. Palipat-lipat lamang siya sa pagtulong sa sakahan at pagtanggap ng pansamantalang trabaho, ngunit mabilis din siyang nawalan ng interes at mas pinili ang paglalakwat sa at walang ginagawa. Ang ganitong asal ay madalas na nagdulot ng sermon mula sa kanyang nakakatandang kapatid. Dahil sa pagkainis, nagpasya si Ohama na lumipat sa Shinbashi District sa Tokyo kung saan nakahanap siya ng panibagong trabaho. Gayunpaman, dala ng matinding pressure at bigat ng kanyang gawain, nakaranas siya ng tension headaches na pinaniniwala ang dulot ng stress, galit o iba pang emosyonal na pasanin. Pagsapit ng 1959, sa edad na 31, ipinakilala siya sa pamamagitan ng isang matchmaker upang maikasal sa isang mayamang pamilya. Ngunit hindi naging maayos ang kanilang pagsasama dahil ang kanyang asawa ay dati nang ikinasal at nagpatuloy sa pagkikipagkita sa dating asawa kahit pagkatapos ng kanilang kasal. Lubos itong nakaapekto kay Ohama.
Para sa kanya, kaya niyang tanggapin ang ideya ng kasal, ngunit hindi niya kayang palampasin ang pagtataksil. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, naglakas loob siyang makipaghiwalay at nakatanggap ng settlement kapalit ng diborsyo. Matapos nito, nakahanap siya ng trabaho sa isang pabrika sa Hachioji, Tokyo at doon na rin tumira sa dormitoryo ng nasabing pabrika. Tuwing gabi, ang mga nakakabatang mga kapitbahay ni Ohama sa dormitoryo ay tumutugtog ng malakas na musika. Labis itong nakaabala sa kanya, ngunit upang hindi masira ang relasyon niya sa mga kasamahan sa trabaho, pinili niyang manahimik at tiisin ito. At sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang naging sobrang sensitibo sa anumang tunog. Maging ang huni ng mga ibon o ingay ng mga kusilap ay labis ng nakakainis para sa kanya. Nadagdagan pa ito ng presensya ng mga pamilyang may maliliit na bata sa dormitoryo na madalas na magdulot ng maingay na kapaligiran. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at sa ilang pagkakataon, sumisigaw siya sa loob ng dormitoryo bilang tugon. Dahil sa kanyang pag-uugali, binansagan siyang masungit at may pagkakaibang tao ng kanyang mga kapitbahay. Noong 1965, lumipat si Ohama sa Kanagawa Prefecture upang magtrabaho sa isang paggawaan ng bakal at lampara na pagmamay-ari ng isang kamag-anak. Sa pamamagitan ng isang kakilala, nakilala niya ang isang babae na kalaunan ay naging asawa niya. Ang kanyang asawa ay maunawain at alam ang pagiging sensitibo ni Ohama sa ingay. Sa kanilang tahanan, lagi niyang sinisikap na maging tahimik at iwasan ang anumang bagay na maaaring makaistorbo dito. Matapos ikasal, lumipat silang mag-asawa sa Kanagawa Prefecture at sabay na nagtrabaho sa isang pabrika sa Hachioji, Tokyo. Si Ohama ay pumasok sa gawain na pandayan habang ang kanyang asawa naman ay namahala sa dormitoryo ng pabrika. Ngunit sa kabila nito, lalo pang lumala ang pagiging sensitibo ni Ohama sa tunog. Maging ang simpleng tunog ng dumadaloy na tubig tuwing naliligo ang kanyang asawa ay nagdudulot na sa kanya ng pagkainis. Sa ilang pagkakataon, nauuwi ito sa karahasan sa kanilang tahanan. Dagdag pa rito, marami ring galang aso malapit sa dormitoryo. Para kay Ohama, masyado nang maingay ang kanilang tahol kaya't umabot siya sa punto na lumabas at patayin ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga estudyante na nakatira rin sa parehong dormitoryo ang naging sanhi ng panibagong problema. Madalas silang maglaro ng mahjong hanggang 10 oras ng gabi na nagdudulot ng malakas na ingay at umaagaw sa tulog ni Ohama. Sa paglipas ng panahon, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila at nang hindi na niya kayang tiisin ang sitwasyon, nagbitiw siya sa trabaho at lumipat sa ibang lugar. Noong Abril ng 1972, lumipat sina Ohama at ang kanyang asawa sa isang housing complex sa Hiratsuka City, Kanagawa Prefecture. Malaki ang komunidad na ito na binubuo ng 50 gusali ng apartment at tinatayang may humigit kumulang 1,300 na pamilya. Bawat gusali ay may 4 na palapag. Nakatira ang mag-asawang Ohama sa ikalawang palapag sa Unit 406 ng Building 34. Pagkalipas ng 2 buwan mula nang sila ay lumipat, dumating naman ang isang bagong pamilya na naninirahan sa Unit 306 eksaktong nasa ibaba ng kanilang apartment. 4 na miyembro ang pamilyang Okumura. Ang padre de pamilya na si Okumura, 32 taong gulang at isang karaniwang office worker. Ang kanyang asawa na si Yaiko, 29 na taong gulang at nakatutok bilang may bahay. At ang kanilang 2 anak na babae, si Mayumi, 8 taong gulang at si Yoko, 4 na taong gulang. Noon, nakaugalian na ng mga bagong residente na magbigay ng maliit na regalo sa kanilang mga kapitbahay bilang tanda ng pagkikipagkapwa at magandang hangarin. Ang mga hindi gumagawa nito ay kadalasang nakikitang bastos o walang pakialam. Hindi nagbigay ng anumang pagbati o regalo ang pamilyang Okumura kaya't nag-iwan ito ng hindi magandang unang impresyon kay Ohama. Isa pa sa mga dahilan kung bakit pinili ni Ohama ang lugar na ito ay ang pagiging malayo sa urbanisadong bahagi na para sa kanya ay nangangahulugan ng mas tahimik na pamumuhay. Subalit,
May malaking kakulangan ang mga gusali. Mahina ang soundproofing. Kahit simpleng pagbukas o pagsara ng bintana at pintuan ng banyo ng pamilya Okumura, umaabot ang ingay hanggang sa ika-4 na palapag kung saan nakatira si Ohama. At ayon sa kanyang obserbasyon, mahigit 20 beses kada araw nilang binubuksan at sinasara ang mga bintana. Bagay na lubos na nakakaabala sa kanya. Upang mabawasan ang tunog, isinara niya ang kanyang mga pintuan at naglatag pa ng makapal na kutsyon sa sahig para maibsan ang ingay mula sa ibaba. Ngunit hindi pa rin nawawala ang problema. Tuwing weekend, si Okumura ay naglalaan ng oras sa pagkakarpintero gamit ang mga kasangkapan para mag-ukit at magpukpok na lumilikha ng malalakas na tunog na hindi kayang hadlangan ng anumang ginagawa ni Ohama. Dahil dito, napilitan siyang bumaba upang personal na makiusap na kontrolin ang ingay. Sa simula, naging epektibo ang kanyang mga reklamo at pansamantalang humina ang ingay. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang baliwalain ni Okumura ang mga pakiusap. Minsan pa nga, bumabalik agad ang malakas na tunog matapos lamang magsalita ni Ohama. Dahil sa labis na pagkainis, nagsimula na siyang sumigaw sa loob ng kanyang apartment. Isang bagay na lalong naglayo sa kanyang mga kapitbahay. Sa tuwing nakakasalubong ni Yaiko si Ohama, tinatrato niya ito na parabang isang ganap na estranghero. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Okumura na nagsasalita ng masama ang kanyang asawa laban kay Ohama sa mga kapitbahay na lalo pang nagpalala sa tensyon ng kanilang komunidad. Sa loob ng mahigit 3 taon, namuhay ang mga pamilya sa Unit 306 at 406 sa ganitong uri ng kapaligiran. Pagsapit ng 1973, nagsimulang bigyang diin ng lipunan ang kahalagahan ng paghubog sa mga hilig ng mga bata, bagay na nagpasimula ng malawakang interes sa pag-aaral ng pagtugtog ng piano. Sa panahong iyon, maraming pamilya sa Japan ang nagsimulang bumili ng piano para sa kanilang mga anak. Ayon sa hindi kumpletong tala, isa sa bawat 10 sambayanan sa bansa ang nagmamay-ari ng piano. Kaya't maging sa komunidad kung saan nakatira si Ohama, maraming pamilya rin ang bumili ng instrumento para sa kanilang mga anak. Dahil ang tunog ng piano ay likas na malakas, nagpatupad ng mga alituntunin ang pamunuan ng komunidad. Pinapayagan lamang tumugtog sa itinakdang oras at hinihikayat ang mga residente na isara ang kanilang mga bintana upang hindi makaistorbo sa mga kapitbahay. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi lahat ay mahigpit na sumusunod sa mga patakaran. Paminsan-minsan, may mga pamilya na pinapayagang mag-practice ang kanilang mga anak kahit 10 oras na ng gabi. Isa na rito ang panganay ng pamilyang Okumura na si Mayumi na 7 taong gulang at nasa 2 baitang sa elementarya. Para masuportahan ang kanyang pag-aaral ng musika, bumili ang pamilya ng isang piano na nagkakahalaga ng 260,000 yen upang makapag-practice siya sa kanilang tahanan tuwing matatapos ang kanyang klase. Si Ohama na dati ay mahilig sa musika ay nawalan na ng gana dito mula na maging labis siyang sensitibo sa anumang tunog. Kapag hindi niya kinakaya ang ingay, nagsusuot siya ng headphones upang subukang hadlangan ang mga tunog mula sa labas. Ngunit ngayon, araw-araw siyang pinapahirapan ng tugtog ng piano mula sa apartment sa ibaba na nagdudulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Ilang ulit siyang nagreklamo sa pamilyang Okumura tungkol sa ingay. Ngunit sa bawat pagkakataon na siya ay lumalabas ng kanilang unit at bumabalik, muling nagsisimula ang pagtugtog ng piano. Sa isang pagkakataon, nang magpunta siya sa apartment ng Okumura upang magreklamo, si Mayumi lamang ang kanyang naabutan. Walang mali siya at simpleng sinabi ng bata na wala namang taong nabubuhay na hindi gumagawa ng ingay at tinawag pa niya itong uncle. Labis na ikinagalit ni Ohama ang pahayag na iyon. Sa kanyang isip, pumasok ang ideya na kapag ang tao ay buhay, tiyak na may masamang ingay. Ngunit kapag wala na ito, saka lamang ito titigil. Sa pamumuhay niya sa ganitong kalagayan na puno ng ingay, lalo siyang naging iritable at lumalala ang kanyang pananakit sa kanyang asawa. Unti-unti rin siyang nakabuo ng paranoid na mga pag-iisip.
Naniniwala siya na dahil sa kanyang mga reklamo, sobrang naiinis na sa kanya ang pamilya Okumura kaya't sinadya niyang bumili ng piano at tugtugin ito buong araw bilang paghihiganti. Lumipas ang 1 taon na ganito ang sitwasyon at humantong si Ohama sa desisyong magbitiw sa trabaho. Nabuhay na lamang siya sa unemployment benefits na umaabot lamang sa 7,000 yen. Hindi na rin kinaya ng asawa ni Ohama ang hirap na kanyang dinaranas at nagpa siya itong makipagdiborsyo saka bumalik sa kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, nahirapan na rin si Ohama sa pagbabayad ng renta at binigyan siya ng paalala na kung hindi siya makapagbabayad bago matapos ang buwan ng Agosto, mapipilitan siyang paalisin sa apartment. Dahil sa matinding presyon mula sa iba't ibang suliranin, muling bumalik ang kanyang malalang migraine, kasabay ng mga sintomas gaya ng tinnitus at tuloy-tuloy na auditory hallucinations. Dahil sa walang humpay na ingay mula sa ibaba, hindi siya makakain ng maayos at halos hindi rin makatulog. Madalas na lamang siyang pumunta sa aklatan upang magbasa o maghanap ng tahimik na lugar kung saan makakahuli ng isda. May mga pagkakataon na inihahayag niya sa kanyang mga kaibigan na tila wala ng saysay ang kanyang buhay at gusto na niyang tumalon sa dagat upang matapos na ang lahat. Ngunit sa bawat pagbanggit niya nito, pinipigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Noong Agosto 1974, muling nagtungo si Ohama sa bahay ng pamilya Okumura upang ireklamo ang ingay. Doon, napansin niya ang isang tala sa pinto na nagsasabing, "Natutulog ang mga bata. Pakiusap, huwag maingay." Sa kanyang paningin, labis itong nakapagpasiklab ng galit. Matagal na siyang ginugulo ng kanilang ingay, ngunit sila pa ngayon ang naglalagay ng abiso para sa iba na huwag mag-istorbo sa kanilang pahinga. Para kay Ohama, ito ay sukdulan sa pagiging makasarili. Sa panahong iyon, sunod-sunod ang dagok sa kanyang buhay. Ang diborsyo, ang kawalan ng trabaho at ang pagkakatanggap ng eviction notice. Ang tuloy-tuloy na tunog ng piano mula sa ibaba ang naging panghuling mitsa na nagpasiklab sa kanyang madilim na balak. Nagpunta siya sa isang tindahan upang bumili ng mga kagamitan para isakatuparan ang krimen. Pagkatapos, sinimula niyang obserbahan ang mga oras ng pagtatrabaho at pagpapahinga ng pamilya Okumura at naghihintay ng tamang pagkakataon upang kumilos. Noong ika-27 ng Agosto taong 1974, isang bagong residente na tinukoy bilang A ang lumipat sa Unit 305, katabi ng Unit 306 na tinitirhan ng pamilyang Okumura. Matapos makalipat ng tirahan, nagdala ng maliliit na regalo si A at bumisita sa bawat residente ng gusali upang ipakilala ang sarili. Pumunta rin siya sa unit ni Ohama upang bumati. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ni Ohama ang sandali upang magbabala tungkol sa pamilyang Okumura. Sinabi niya na araw-araw itong maingay at walang pakialam sa mga reklamo ng kapitbahay. Pinayuhan pa niya si A na iwasan ang pamilyang iyon. Sa kabila ng kanyang naitanim na balak na gumawa ng masama, nagkaroon pa si Ohama ng pag-aalinlangan at sinubukang tiisin ang kanyang kinikimkim na galit. Ngunit may isang pangyayari na tuluyang tumulak sa kanya sa bingit ng trahedya. Noong Miyerkules, ika-28 ng Agosto taong 1974, ang panganay na anak ng pamilya Okumura na si Mayumi ay nasa bakasyon sa tag-init at wala munang pasok. Karaniwan siyang nagsisimula ng piano practice bandang 9:00 ng umaga. Para makaiwas sa ingay, madalas gumugol ng oras si Ohama sa aklatan upang magbasa o kaya na may maghanap ng trabaho. Ngunit bandang 7:50 ng umaga, habang natutulog pa si Ohama, biglang tumunog ang piano at nagpagising sa kanya. Sa labis na galit, inisip niyang marahil na nalaman ng pamilya Okumura ang sinabi niya kay A noong nakaraang araw. At bilang paghihiganti ay sinadya nilang paagahin ang ensayo ng 2 oras. Ang ideyang ito ang nagbunsod sa kanya sa sukdulang punto ng pagkabaliw sa sitwasyon. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, napansin niyang umalis na si Okumura, ang padre de pamilya, papunta sa trabaho. Naiwan lamang sa apartment ang asawa nitong si Yaiko at ang kanilang 2 anak.
Nakita ito ni Ohama bilang pagkakataon. Kinuha niya ang mga kagamitan na inihanda para sa kanyang plano at nagtungo sa Unit 306. Sa oras na iyon, si Yaiko ay lumabas sandali kasama ang bunsong anak na si Yoko upang magtapon ng basura at iniwang bukas ang pintuan ng unit. Sa loob naman, nagpapraktis ng piano ang 8 taong gulang na si Mayumi. Pagpasok ni Ohama sa kanilang apartment, agad niyang pinutol ang linya ng telepono upang walang makatawag ng pulis. Habang nag-eensayo ng piano si Mayumi, bigla siyang inatake ni Ohama mula sa likod ng partisyon at pinaslang. Ilang sandali pa, dumating ang bunsong anak na si Yoko, 4 na taong gulang at nagbalik mag-isa mula sa pagtatapon ng basura. Nang makita siya, agad din siyang inatake ni Ohama. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Yaiko, 33 taong gulang at siya rin ay pinaslang ni Ohama. Sa loob ng wala pang 5 minuto, naisakatuparan niya ang kanyang krimen. Matapos nito, inayos pa niya ang ilang bagay sa crime scene at iniwan ang isang liham kung saan ipinaliwanag niya ang dahilan ng kanyang ginawa bago mabilis na tumakas mula sa unit. Ngunit sa hindi inaasahan, nakasalubong niya ang bagong kapitbahay na si A na kalilipat lang noong nakaraang araw. Nang makita si Ohama na duguan at halatang kabado, kinabahan agad si A. Mabilis na tumakbo pababa si Ohama, samantalang dahil sa halo ng kaba at kuryosidad, pumasok si A sa apartment ng pamilya Okumura at doon natagpuan ang nakakasindak na tanawin. Agad siyang tumakbo palabas at tumawag sa mga otoridad. Pagdating ng pulisya, natagpuan nila sa loob ng unit na kapwa si Yaiko at ang kanyang 2 anak ay wala ng buhay. Base sa pahayag ni A, mabilis na itinuro ng mga investigador si Ohama bilang pangunahing suspect. Ngunit sa oras na iyon, hindi na siya matagpuan. Nang makausap ng pulisya ang kanyang mga kaibigan at kaanak, isa sa kanila ang nagbunyag na dati nang nabanggit ni Ohama na nais niyang tumalon sa dagat dahil pakiramdam niya'y wala ng kabuluhan ang kanyang buhay. Dahil dito, mahigit 200 pulis ang ipinadala upang magsagawa ng malawakang paghahanap sa mga baybaying lugar, ngunit wala silang natagpuang bakas. Sa kanyang pagtakas, nagtungo si Ohama sakay ng motorsiklo papunta sa Miyayama Station. At dahil batid niyang kapansin-pansin ang mga dugong tumitingkad sa kanyang kasuotan, nagnakaw siya ng ibang damit at nagpalit bago sumakay ng bus patungong Fujisawa City. Mula roon, dumiretso siya sa tren patungong Gunma Prefecture. Ngunit dahil hindi niya napagplanuhan ang pagtakas, nagpalaboy-laboy lamang siya at hindi tiyak kung saan tutungo. At sa mga sumunod na araw, gumalas siya sa iba't ibang lugar ng Kanagawa, Gunma at Tokyo. Sa panahong iyon, itinapon niya ang mga kagamitang ginamit sa krimen at palihim na natutulog sa loob ng isang nakaparadang kotse tuwing gabi. Noong ika-21 ng Agosto taong 1974, matapos ang ilang araw na paglalagalag, hindi na kinaya ni Ohama ang bigat ng pagkakabilanggo sa sariling konsensya at ang hirap ng pagtakas. Bumalik siya sa Hiratsuka Police Station at kusa ng sumuko. Doon, buong-buo niyang ikinumpisal ang nangyari mula sa kanyang mga naging motibo hanggang sa mismong proseso ng krimen. Siya rin ang nagturo sa mga pulis kung saan niya itinapon ang mga gamit na ginamit sa pag-atake. Matapos ang masusing pagsusuri ng mga ebidensya, natukoy na si Ohama ay may karamdaman sa pag-iisip. Gayunpaman, nagsimula pa rin ang formal na paglilitis. Noong ika-28 ng Oktubre taong 1974, 2 buwan matapos ang insidente, sinimula ng paglilitis sa Odawara branch ng Kanagawa Prefecture Court. Isa sa mga sentrong tanong ng kaso ay kung ang ingay mula sa bahay ng pamilya Okumura ay tunay bang maituturing na nakakaistorbo. Ipinakita ng prosekusyon ang isang detalyadong ulat tungkol sa antas ng tunog. 1 decibel, halos hindi ito naririnig. 20 to 40 decibels, ito ay katumbas ng bulong. 30 to 40 decibels, karaniwan itong ambient noise sa paligid. Lagpas 50 decibels, ito ay maaaring makaapekto sa pahinga ng tao. At kapag lalagpas sa 60 decibels,
Itinuturing ito na malakas at kung matagal na mararanasan, maaaring makasama sa nervous system, paghinga at kalusugan ng isip. Batay sa pagsusuri, lumabas na ang karaniwang antas ng ingay mula sa pagtugtog ng piano sa bayan ng Okumura sa araw-araw ay nasa 30 hanggang 40 decibels na halos natatabunan pa ng iba pang ingay sa paligid. Kapag gabi naman at nagpipiano, ang pinakamataas na antas ng tunog ay 44 decibels lamang. Ibig sabihin, ayon sa ulat, ang ingay ay nasa loob ng normal na pamantayan at hindi sapat upang makasagabal sa normal na pahinga ng ibang residente. Ipinresinta rin ng prosekusyon ang patotoo ng mga residente mula sa Unit 206 na matatagpuan mismo sa ilalim ng bahay ng pamilya Okumura. Ayon sa kanila, ang mga tunog mula sa Okumura ay hindi nakakaistorbo at nasa loob ng isang katanggap-tanggap at naiintindihang antas. Iginiit ng mga taga-usig na bagamat may sakit sa pag-iisip si Ohama, sinadya at malupit niyang pinatay ang 3 tao. Inilarawan nila ang kanyang ginawa bilang antisocial, bunga ng personal na galit at paghihiganti at hiniling na siya ay patawan ng pinakamabigat na parusa. Naglabas naman ng saksi ang depensa. Ang dating asawa ni Ohama na nagpapatunay na nakakaistorbo nga ang mga tunog mula sa bahay ng Okumura, lalo na ang paulit-ulit na pagbubukas at pagsasara ng mga bintana ng mahigit 20 beses kada araw at ito ay nakakaapekto sa mga residente. Ayon pa sa depensa, ang pagsusukat ng ingay ng prosekusyon ay ginawa habang isang bihasang pulis ang tumutugtog ng piano at marunong magkontrol ng lakas ng tunog, kaya posibleng mas malakas ang totoong antas ng ingay kaysa sa nakalap ng datos. Sa kabila ng paglilitis, hindi nagpakita ng pagsisisi si Ohama. Sa harap pa mismo ng hukom, sinabi niya na nais niyang patawan siya ng kamatayan. Noong ika-20 ng Oktubre taong 1975, matapos ang halos 1 taon ng pagdinig, inilabas ng presiding judge ang hatol. Si Ohama ay nagpakita ng lubos na kawalang pakialam sa kapwa, walang pag-aalinlangang pinatay ang 3 tao at ginawa ito sa isang labis na malupit na paraan na nagdulot ng matinding pinsala sa lipunan. Dagdag pa ng hukuman, wala siyang ipinakitang anumang pagsisisi sa kanyang ginawa. Dahil dito, nahatulan siya ng kamatayan para sa kasong premeditated murder at iba pang kaugnay na kaso. Matapos ihayag ang hatol, hindi na sana gustong umapela ni Ohama, ngunit iginiit ng kanyang abogado na magsampa sila ng apela at napilit siya sa paglagda ng mga dokumento. Sa kabila nito, nagpahayag ng simpatya ang Japan Noise Victims Association para kay Ohama at nagsampa sila ng petisyon upang hilingin na bawasan ang kanyang parusa. Noong Mayo ng 1976, nagsimula ang ikalawang paglilitis sa Tokyo High Court. Inutusan ng hukom ang isang bagong pagsusuri sa kalusugan ng pangkaisipan ni Ohama. Mahigit 10 ulit siyang sinuri ng isang psychologist at lumabas sa resulta na may paranoid disorder siya noong naganap ang krimen. Ang paranoid disorder ay isang matinding sakit sa pag-iisip kung saan naniniwala ang pasyente na ang kanyang iniisip at pinaniniwalaan ay totoo at hindi niya makontrol kahit wala itong malinaw na batayan sa realidad. Sa kaso ni Ohama, nakita sa kanya ang delusions of grandeur, prosecution delusions at delusions of relationships. Batay sa ganitong pagsusuri, may kapangyarihan ng korte na wag na siyang patawan ng kamatayan o kahit i-acquit siya. Ngunit noong ika-5 ng Oktubre taong 1976, bago pa mailabas ang pinal na desisyon, kusang binawi ni Ohama ang kanyang apela nang hindi kumukonsulta sa kanyang abogado. Sinabi niya na kung makakaiwas siya sa parusang kamatayan o sa habang buhay na pagkakabilanggo, magiging walang saysay ang kanyang buhay at pagod na siya sa buhay dahil sa sobrang pagiging sensitibo niya sa ingay at kawalan ng tulog. Kaya mas mabuti na para sa kanya ang parusang kamatayan. Dagdag pa niya, kahit sabihing may sakit siya at maililigtas sa parusa, ang ibig sabihin noon ay habang buhay siyang mabubuhay sa loob ng mental hospital kaya nais na lamang niyang patawan agad ng kamatayan.
Ipinaglaban ng abogado ni Ohama na ang pag-urong niya sa apela ay ginawa habang siya ay nasa kondisyon ng sakit sa pag-iisip kaya't dapat ideklarang wala itong bisa. Ngunit sinabi ng presiding judge na kahit makaiwas si Ohama sa parusang kamatayan, hindi niya makakayanan ang habang buhay na pagkakabilanggo lalo na dahil sa kanyang sobrang pagiging sensitibo sa ingay at matinding insomnia. Ayon pa sa hukom, labis ng pagod si Ohama sa ganitong uri ng buhay kaya hinangad niya ang kamatayan bilang tanging kaluwagan. Idinagdag pa ng hukom na naniniwala siya na ang parusang kamatayan ang tumutupad sa kagustuhan ng akusado. Bagaman may halong pag-aatubili, malinaw umano na ang akusado ay may kakayahang lumahok sa paglilitis at nauunawaan ang konsepto ng kamatayan sa sarili nitong paraan kaya't ito ay may legal na bisa. Sa huli, pinagtibay ng korte ang parusang kamatayan at dito nagtapos ang paglilitis laban kay Ohama. Subalit hindi dito natapos ang mga kasong kaugnay ng ingay bilang ugat ng alitan sa Japan. Noong Oktubre ng parehong taon, isang 24 na anyos na lalaki na si Tetsuo Watanabe mula sa Kawasaki City, Kanagawa Prefecture ang nag-aalaga ng aso. Ang tahol ng alaga ay nakabahala sa kanyang kapitbahay na si Masako Koseki, isang 35 anyos na may-ari ng bar. Dahil sa pagkabahala at kawalan ng tulog, hinarap ni Masako si Tetsuo at pinaalalahanan siya na ipinagbabawal ng patakaran ng gusali ang mga alagang nakakabahala sa kapwa residente. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at sa bugso ng galit, itinapo ni Masako ang aso mula sa ikalawang palapag dahilan ng pagkamatay nito. Dumulog ang 2 panig sa pulisya at pinagmulta si Masako ng 170,000 yen bilang danyos kay Tetsuo. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Isang gabi, habang kumakain si Tetsuo at ang kanyang asawa sa isang food stall, napansin nila ang aso ng may-ari ng tindahan na nagpaalala sa kanila ng kanilang alagang namatay. Pagbalik sa kanilang apartment, pinasok nila ang bahay ni Masako at inatake siya gamit ang kutsilyo na agad ikinasawi nito. Sa investigasyon, sinabi ni Tetsuo na itinuturi niyang parang sariling anak ang kanyang aso at hindi niya matanggap ang nangyari. Sa patuloy na pagdami ng mga kasong may kaugnayan sa ingay at alitan sa kapitbahay, nagpatupad ang Japan ng mga bagong batas laban sa mga paglabag na may kinalaman sa malalakas na tunog, kabilang ang pagbabawal sa labis na ingay mula sa karaoke at iba pang aktibidad sa mga tirahang lugar. Bilang tugon, nagbago rin ang industriya ng piano sa Japan. Unti-unting napalitan ang mga tradisyonal na acoustic piano ng digital piano kung saan maaaring gumamit ng headphone ang mga nag-aaral upang hindi makaabala sa iba. Sa kasalukuyan, si Ohama ay 77 taong gulang at nananatiling nakakulong sa Tokyo na itinuturing na pinakamatandang death row inmate sa Japan. At dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Ano ang inyong opinyon tungkol sa ating kasong natalakay? Ibahagi ang inyong kaisipan sa comment section sa ibaba. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming kwento.